Happy Sunday po. Good morning po. Yan. Morning. So pwede po nating batiin ang ating mga kapatiran po, yung mga nasa likod po natin, katabi po natin. There are people po na yung iba hindi po natin nakakasama minsan pero nandito. So again, welcome po. This is our last Sunday po ngayong September month. Nako, October na po. So start na po tayo. Kung may mga Bible po kayo mga kapatid, buksan po natin sa Psalms 145 verses 10 to 21. Sign po natin. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your saints shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, to make known to the children of man your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord is faithful in all his words and kind in all his works. The Lord upholds all who are falling and rises up all who are bowed down. The eyes of all look to you and give them their food in due season. You open your hands, you satisfy the desire of every living thing. The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works. The Lord is near to all who call on him, in truth. He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. My mouth will speak the praise of the Lord, and let all flesh bless his holy name forever and ever. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon namin Diyos, maraming salamat sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin, Ama. We can't thank you enough, Lord, sa lahat ng mga blessings, Lord, na naranasan namin, sa mga natatanggap namin, at sa mga matatanggap pa namin. Panginoon, maraming salamat sapagkat lagi niyo po kaming pinapaalalahanan, Panginoon, na maging humble, Father, na magmahal, na magpatawad. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na binibigay niyo po sa amin. Thank you rin po, Panginoon, sapagkat may mga time na kahit hindi maganda yung sitwasyon sa buhay namin, Panginoon, lagi po kayong nagpapaalala sa amin, Panginoon, na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin ay naayon sa inyo pong mga salita, sa inyo pong plano sa buhay namin. Panginoon, may mga bagay man kami na hindi naiintindihan today, mga nagdaang araw, mga nagdaang linggo, o kahit last year, Lord. Gusto po namin sabihin, Lord, na kami po yung naghihintay ng matyaga sa inyo pong mga sagot. Pagkat alam namin, Panginoon Diyos, na lahat po ng mga tanong namin, Panginoon, na hindi namin maintindihan, sasagutin niyo po. Maraming salamat, Lord, sa opportunity na makasama namin ang mga kapatiran namin nandito, Panginoon. Umawit na kasama sila, manalangin na kasama sila, at makinig ng salita na kasama sila. Thank you, Lord, for all the love. Thank you. Thank you, Jesus. Pagpalain niyo po yung bawat isa today, yung aming tagapagsalita at yung mga nagme-minister, Panginoon, sa araw na ito. Thank you po. Lahat ng ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po tumayo. Awitan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ba'y handa na umawit sa Panginoon? Tayo po ba'y handa na umawit sa Panginoon? Parang mahina po Tayo po'y handa na umawit sa Panginoon. Amen! Tayo po'y magpuri sa ating Panginoong Diyos. Tayo magpuri at magalak sapagkat ito yung araw na ginawa ng Diyos para sa ating araw-araw. Come on, church! Palapakan natin ang ating Diyos.
Hallelujah! The Lord, our God and King, His love endures forever. His good is above all things, His love endures forever. Sing praise, come on church, sing praise. Sing praise. The mighty hand and outstretched arm, His love endures forever.
Tayo'y patuloy sumamba sa ating Panginoon. Tuloy ihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tuloy makita natin kung paano paggalaw ng Diyos sa ating buhay. Sa bawat detalye ng ating buhay, mga kapatid. Diyos, laging kapiling natin.
po tayong umawit sa ating Panginoon.
Hallelujah! Sa Diyos lahat, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, para lamang sa ating nag-iisang hari, Panginoon, Diyos sa tagapagligtas magpakailanman. Amen and amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil kayo po ang aming buhay na pag-asa, our living hope, our King who saves, who is mighty to save, our King who is merciful enough to offer His life for us, enough to lay down His own self for us to be welcomed into your holy presence. Sa kabila po, Panginoon, ng lahat ng aming kasalanan, lahat ng aming karumihan at kakulangan, Panginoon Diyos, tinanggap niyo kami ng buo. Pinagsama-sama, Panginoon, sa ilalim ng inyong paghahari. Hindi na po, Panginoon, nagmamatter kung saan kami nanggaling, kung anong mga pinagdaanan namin, anong mga pinagpaguran namin, o ano, Panginoon, yung mga attempts namin na hindi naman naging matagumpay. Panginoong Diyos, dahil sa inyo, ang inyong kahabagan lamang, Panginoon, ay sapat na upang kami ay mapalapit sa inyo. And that's why, Father, we praise you because not only this morning, but all our lives, we are welcomed into your presence. All our lives, you are our living hope. And all our lives, Father, pwede kami lumapit sa inyo, tumiyak, isigaw ang aming mga pangailangan, ilapit sa inyo. Ang laman ng aming mga puso, kung meron man ditong tuwa, kung meron man ditong lungkot, kung meron man ditong tanong, Panginoon, o meron man ditong pasasalamat. And here we are, Father, as one body of Jesus. We praise you, we cry out to you, we come to you, and we worship you, and we ask, Lord, we ask, Father, na dinggin niyo po ang aming mga panalangin. Lord, you see each and every one of us. You see through our pretenses. You see through even our past. You see through even yung mga barriers na meron kami, mga burdens na meron kami, Panginoon. And you know who we are. Kilala niyo po kami. Wala po kami maitatago. Lahat po na aming kabigatan, lahat po na aming daladala, kita niyo rin po lahat ng iyon, Panginoon. So Lord, let everyone who is here, let every child of God be seen, be heard, and be touched by your Holy Spirit, and be assured that you heard their cries. Nadinig niyo po, Panginoon, ang kanilang mga inilalapit sa inyo, Panginoon. Na napapatawad niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pagbagsak. Naiintindihan niyo po ang kanilang mga pinagdadaanan at kahinaan, Panginoon. At kaya niyo po silang tanggapin, hugasan, palakasin, pabanalin, maging, Panginoon, dahil wala pong imposible sa inyo. Regardless of what we go through, regardless of what we have done, whatever circumstance. Salamat, Panginoon. Salamat sa assurance, Panginoon. Marami sa amin dito, Panginoon, ang hindi lang dumaan sa mga temptations, Panginoon. Marami din sa amin, Panginoon, dumaan sa mga kabigatan na hindi kayang intindihin ng mga paliwanag ng mga doktor o ng mga lohiko o ng mga eksplanasyon, Panginoon, na sinasabi namin sa sarili namin para lang maliwanagan kami, Lord. Marami kaming kabigatan na pinagdadaanan na kayo lamang nakakaya intindi at kayo lamang may sagot. At marami din pagkakataon, Panginoon, hindi pa namin alam ang inyong sagot. So Lord, as we go through those pain,
those suffering. We only want to be comforted by your presence, Father. To be assured that you are walking with us. And not just with us, in us, Father. Nang iyong kapangyarihan ay nasa amin. Kapangyarihan na bumuhay sa mga patay. Kapangyarihan na siyang mismong ginamit ni Jesus pambumangon mula sa kanyang kamatayan. Kapangyarihan na ginamit ni Jesus upang talunin ang kamatayan at patawarin ng mga kahit pinakamaduming kasalanan. Kapangyarihan na yan na meron si Jesus. Yung kapangyarihan na meron din sa amin nag-uumapaw dahil sa inyong presensya sa amin. Na anumang pinagdadaanan namin, kaya namin pagtagumpayan. Anumang mga pangailangan namin, kaya ninyong punuan, Panginoon. Anumang kalungkutan namin, Panginoon. May kagalakan na inaalay ninyo para sa amin. So Lord, help us to find that grace in your presence alone. And bear with us, Father, as we go through mga times na impatient kami, mga times na bumibigay agad kami, mga times na punong-puno kami, Panginoon, ng kagulumihanan. We forget, we become weakened by our trials, Father. But as your words say, Panginoon, that we should consider it pure joy as we go through those trials. If you have those trials, dahil doon nyo kami pinapalakas po. Dahil doon namin mas nahanap ang aming sarili sa inyong presensya, Panginoon. Panginoon, patuloy nyo pa rin po kaming kalingain sa aming mga kabigatan, Panginoon. Patuloy nyo pa rin po kaming palakasin. Patuloy niyo po kaming iangat, O Diyos, dahil marami po kaming nais gawin para sa inyong kaharian. Marami po kaming nais ipaglingkod pa sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mga plano, Panginoon, para sa ikabubuti ng marami, O Diyos. Hindi lang bilang individual, Panginoon, kundi bilang mga taong napapaloob sa mga relationships, sa mga pakikipagkapwa, sa mga komunidad, mga pamilya, Panginoon. We ask of your power, Father, to unite and heal and reconcile and give us that strength to move forward. Not to live and pretend that we're okay. Not to live the things, Panginoon, that make us feel weak, but to carry all those things, Panginoon, and place them in your hand and say with a whole heart that we trust you with all our heart, all our understanding, and in all our ways, we will acknowledge you, Father. We thank you, dear Lord, na nandiyan kayo. Panginoon, bilang isang simbahan, may you also continue to bring us together, to help one another, to bear with each other's burden, and together to learn from you, to love you, and to lead others into loving you. So that marami pa po mga tao makaranas ng iyong kabutihan, ng iyong paghahari sa aming mga buhay. Lord, tulungan niyo po kaming simbahan, Panginoon, na mas lalo pa po kayong makilala at maideklara kung sino po talaga kayo at ano po ang kabutihan na dala ninyo. Ano po ang balita na nais ninyong ipaalam sa maraming mga taong nawawalan ng pag-asa, naguguluhan, o naliligaw, Panginoon, sa mga bagay na akala nila masaya.
pero panandalian lamang. Sa mga bagay na akala nila nakakapagbigay ng contentment, kundi nakakalunod lamang. Sa mga bagay na akala nila nakakapagbigay ng lahat ng kasagutan, pero nagiiwan lamang ng mas maraming tanong. Sa akala nila ikakayaman. Hindi, Panginoon. Kakaubos lamang ng laman ng puso. Lord, fill us with your presence. Heal us. And take us away, Panginoon, from all our miseries and all our wanderings that lead us away from you. But in all our journeys, Panginoon, gabayan niyo po kami. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na maglakbay, na magsama bilang isang komunidad. Na kahit dumaan kami sa wilderness, kahit dumaan kami sa karagatan, kahit dumaan kami sa mga bagyo sa aming buhay, ay magkakasama kami, Panginoon, at titindig sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na panindigan, sundin, maging tapat sa inyong mga kautusan. Tulungan niyo po kami na maging tapat kung saan niyo man po kami nilalagay. Tulungan niyo po kami na magningning sa aming mga lipunan at sa aming sambayanan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging ilaw at asin kahit sa aming mga tahanan. Kahit sa gitna, Panginoon, ng mga dilubyo, ng mga pagsubok, kadiliman, ang aming ilaw ay magningning, Panginoon. O Diyos, sa habang kami, Panginoon, na naglalakbay at naglilingkod, ibuhos niyo po ang iyong pagpapala sa amin. Ibuhos niyo po aming mga pangangailangan, Panginoon. At bilang isang simbahan din, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga pangangailangan din. Lord, matagal na po namin mga pinapanalangin, kaya po ng titulo, Panginoon, ng aming ministry center. Himukin niyo po, Panginoon, ang puso ng mga nagiging hadlang para dito, Panginoon. Yung mga bagay na nagiging hadlang, ay hawiin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, patuloy ng patience at ng wisdom to continue to face this. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa marami po pong ministries na ginagampanan namin, O Lord. And as we continue to hunger for your voice, continue to speak to us, Panginoon, with encouragement, with correction, with love, with light, with hope. Panginoon, mangusap po kayo sa amin sa umagang ito. Gamitin niyo po ang iyong tagapagsalita. Pangmaranasan namin ang iyong pagbabago, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong boses. Lord, salamat po. We entrust to you everything else. We entrust to you ourselves. We entrust to you our church. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Magandang umaga, mga kapatid. Hindi ko nabitbit yung sipi ng aklat ng Biblia. Confident na meron naman ako dito sa aking cellphone. Pero kanina, hirap na hirap ako para makuha. Buti na lang, salamat sa Panginoon. Kahit na paano, lumabas. Kanina, nung katabi ko si Ben, paglayo ko kay Ben, wala. Mukhang si Ben lang yung pinagpala. Pero kasi dito sana,
ang tutunghayan sana natin na salita ng Panginoon na binigay sa atin ngayong umaga ay matatagpuan doon sa John 17 mula sa verse 20. Alam natin ang John 17 ay yung pananalangin ng Panginoon sa Ama sa eve ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng Last Supper. Sabi nga ng iba, ito ang dapat na tinatawag na Lord's Prayer. Pero ang impression na ng madami, ang Lord's Prayer ay yung Ama namin, tinatawag natin. The Our Father Prayer. Of course, that was a prayer na itinuro ng Panginoon. Pero itong particular tinitignan natin, yung mismong prayer ng Panginoon sa Ama. At ang prayer niya ay para doon sa mga sumusunod sa Kanya. At that time, of course, ang nando doon na yung 11 lang pala. 11 apostoles. Pero of course, yung ibang mga disipulo na, of course, they were not there doon sa mismong room ng Last Supper. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang prayer, na ipinananalangin niya, hindi lamang yung mga nandoong apostoles or maging doon sa mga ibang tagasunod niya, kundi maging doon sa mga susunod pang saling mananampalataya na mag-uumpisang manalig sa Kanya dahil sa mga testimonya, sa mga salita, nung mga immediately tagasunod niya. So yung prayer niya was not just for that small community, kundi sa kabuuan ng community of the King. At on the whole, ang kanyang panalangin is that they may be one. At ito yung essence ng panalangin na yon mula sa verse 20 ng chapter 17. An ideal community of the King, one. That means unified, living together, living in harmony, basically. It's an ideal community. Before this, and long before this, may binanggit na parang ideal community. At ito yung masasabi kong community of men as against the community or the community of the King. This community of men ay inisip kong community of men kasi nakasentro sila sa sarili nila. Nakasentro sila sa man. As against do sa community of the King na basically dapat nakasentro sa King. Sa community of man na binanggit would be an ideal community also sa unang tingin mo. Kasi they're living in one geographical place. Sabi doon sa description nun is that they found a place where they can be together. A plain. The plain of Shinar or the plain of Shinar. At dito sa plain na to, ang description sa kanila,
Ang description is, they had one language. Interestingly, hindi lang sinabing they had one language. They had one language. They had one language. They had one speech. I never had a chance to really study yung talagang original na salita dito. Siyempre, Hebreo nung panahon na yun. Bakit may one language, one speech? What was the difference? My impression nowadays was that the language referred to the essence or the basic language. They only had one language. As against, we have several languages. Tayo nga lang Pilipino. Napakaliit itong isla natin. Bagamat napakarami natin, kumpara sa laki ng ating lugar. Pero ang bigat sa atin, sa liit ng lugar natin, sangkatutak ang languages natin. Sangkatutak ang dialects natin. It is so, nasabi nga sa akin ng isang kasama ko nung college kami, may pinupuntahan sila dito sa Camarines Sur, sabi niya. Na, sabi niya, matutuwa ako sa area, sabi niya gano'n. Doon sa lugar, yung paikot na gano'n, nung village, nung pinupuntahan namin talaga, nasa kalagitnaan yung pinupuntahan daw nila. Iisa ang dialect doon sa paikot na gano'n. Pero yung nasa gitna, yung village sa pinupuntahan nila, ibang dialect na. Kakaibang dialect na hindi agad magkakaintindihan, basta-basta. Sabi niya gano'n. Sabi niya, kakatwa eh. Wala namang ilog na nagse-separate. Pero, magkaiba ng dialect. Eh yung ideal community nung binabanggit na to, eh, iisa ang language. Iisa ang speech. So yung basic language, basic form of communication would be one. But the way they would talk to one another, yung speech, would also be one. So it is possible that there is one basic language in a given community, pero ang speech nila magkakaiba. I guess walang iniwan to sa, sabi nga nila, sa Bulacan. Tagalog, ang fundamental na language. Pero sabi nila, nag-iiba-iba yung speech. Iba yung punto sa Baliwag, sa Plaridel. Sabi niya, iba yung punto doon sa Kalumpit. Sabi nga nila, sa Kalumpit, pag nagsalita ang tao, akala mo'y naiipit. So, while they have one language, they have no one speech. Pero itong ideal communities na sabi nito, they had one language, they had one speech. But more importantly, doon sa language na yon, and that speech, ang implication is nagkakaunawaan sila. At sa pagkakaunawaan yan, madali silang magkaisa. At sa kanilang pagkakaisa na yan, meron silang defined common purpose. At doon sa common purpose na yan, meron silang one common strategic purpose at one common tactical purpose. Yung one common strategic purpose nila is huwag silang magkahiwa-hiwalay. Huwag silang mapatapong sa iba-ibang lugar. In other words, manatili silang
sama-sama so that nothing would separate them and throw them apart. Na mag-uumpisa na talagang magkahiwa-hiwalay na sila. Hindi lamang physically, hindi lamang geographically, but even sa language development and then sa heart. So, ang strategic purpose nila ay patuloy silang magsama-sama. Ayaw nilang magkahiwa-hiwalay. Isang pamilya. At isang pamilyang ito napakalawak. Isang bayan. Isang bansa. Kumbaga sa atin ngayon. In fact, hindi lamang isang bansa. Marami to, kumbaga. Pero, nag-iisa ang wika. Nag-iisa ang puso. Isa ang kanilang strategic purpose. At isa ang kanilang tactical purpose. Ano yung tactical purpose nila? Ang tactical purpose nila is makapag-build sila ng tower. Tower that will go up high. Sabi nga, that will reach the heavens. Sabi talagang mataas na mataas. Yung tower na yan. So high, na kahit ganong layo nila, geographically, mula sa sentro ng tower na yan, lagi nilang matatanaw yung tower na yan. And so that will keep them together. Ang mabigat, sabi nga doon sa kwento na yan, and apparently, it is God who was conversing. There is only one God, but He was conversing. Kaya doon pa lang, sabi nga, makikita na, maski sa description sa Old Testament, while there is one God, there is more than one person. Because that God who was conversing cannot converse with Himself as one person. Obviously, He was conversing with at least another one. So definitely, pag tinignan pa lang sa Old Testament, sa kwento pa lang ng Babel, makikita na while there is one God, obviously, there is more than one person. At nag-uusap nga yung persons na yan. At ang observation nila is, sabi niya, nako, nagkakaisa ang tao. They have one language. They have one purpose. Yan mabigat ang sabi nothing will be withheld from them. Whatever it is that they put their minds and their hearts into achieving. In other words, pag yung community talagang nagkakaisa sa wika, sa isip, sa puso, sa kanilang adhikain, kapag talagang nagkakaisa, sabi nga, walang hindi pwede nilang magawa. Walang hindi pwede nilang ma-achieve. Kasi even at that time, sa kwento, wala pang binabanggit na pyramid na nagawa. Ang binanggit lang is may ginawa silang tower. Isang tower. At ang description is, they reached to the high heavens. Of course, in terms of our measurements nowadays, we will vary in measuring that up. But since it was the only building that they built, and they built it so impressively that even God said, walang hindi ito magagawa pag ginusto nila. And so anong ginawa nung nag-uusap na Diyos? Tinanggal yung pagkakaisa nila. How? Binigyan ng iba-ibang lengguwahe. So that the people, while still constructing the tower,
kumbaga siguro, malapit-lapit na sa finishing stage, biglang nahinto. Dahil all of a sudden, hindi na sila magkaintindihan. Naalala ko tuloy yung kwento ng aking yumaong may bahay. Noong unang ipinagagawa daw yung bubungan ng bahay nila. Eh yung karpintero, isang hindi halos makapagsalita. At yung isang karpintero duling. So yung duling sinisipat na gano'n yung yung direksyon ng takbo. At nag-i-insist sa kabila na dapat ay eto na, tama na, diretso na. Yung isa naman na halos hindi makapagsalita, hindi makapagtiwala sa sinasabi, duling kasi. So dahil sa confusion nila, hindi halos natapos yung kanilang gagawin. Took a long while. And so, kinailangan kumuha pa ng ibang set ng karpintero na magkakaisa sa pagkilos, magkakaisa sa lingwahe para ma-attain yung kanilang purpose. Itong kinukwento sa matandang tipang, obviously, hindi na natapos ang kanilang ginagawa dahil nagkaiba-iba ng wika at hindi na sila magkaintindihan. At ayon ka sa halos naging alamat. Ito na yung pasimula ng pagkakawatak-watak ng dating nagkakaisang community. Dahil nagkaiba-iba ng language, hindi magkaintindihan, at dahil hindi na magkaintindihan, obviously, nagkakaroon na ng mga hidwaan. At dahil nagkakaroon na ng mga hidwaan, at upang huwag nang palalayin ng hidwaan, obviously, yung community ay naghiwa-hiwalay at nag-iba-ibang lugar. To the point na ito yung origin ng mga iba-ibang nation sa paligid natin. And it seems na yung lugar ng Australia, maging Pilipinas, na malayo sa Middle East, ay inabot ng mga nag-migrate na to. Pero sabi nga doon sa kwento, it seems na yung mga nag-migrate na yan ay hindi lang sa Middle East nang galing, kundi sa Africa. Kung bakit iba yung mga ita na napunta sa Pilipinas as against doon sa aborigines na napunta ng Australia. Ibang built, iba yung itsura, definitely ibang wika. Pero obviously, parehong galing ng Africa. Parehong maitim ang balat. So nagkaiba-iba ng wika ang tao, hindi nagkasundo-sundo. Yung ideal community na binabanggit noon ay sumambulat. At yung kanilang strategic purpose at yung kanilang tactical purpose ay definitely hindi na na-attain. And until now, we're experiencing the problem na dulot nung nangyari sa Babel sa kabila ng libu-libong taong na nagdaan. In fact, it's even getting worse. So worse, na kahit nagpupumilit ang mga bansa na magkaisa-isa, and they form even the United Nations, and before that, the League of Nations. Itong United Nations na dapat sana ay mapag-isa ang mundo, somehow, hindi nagkakasundo. Maski doon. Even now, alam natin, si Prime Minister Netanyahu nagsalita sa UN. At ang kwento,
halos walang taong nakikinig. Dahil nag-alisan lahat yung mga nandoon. Sa General Assembly, ha? Ayaw pakinggan. Si Netanyahu. Dahil si Netanyahu ay isang Hudyo. Meanwhile, ang lakas-lakas ng anti-Semitic attitude. Ilang dekada after ng anti-Semitism na kumbaga na-maximize ni Hitler at ni Himmler sa pamagitan ng mga gas chambers at iba pang death method na ginawa nila against the Jews, which had them killed more than 6 million Jews and several millions of others. Nung araw, hindi lang Hudyo ang naging target ng ganitong activities ni na Hitler at ni na Himmler. Pati mga gypsies, lalo na daw yung mga bakla. So pag medyo pumipilantik ang kamay at bewang, bala ang inaabot, kundi man sa gas chamber. Yet 2,000 years before that, nag-umpisa kang mag-build ang Panginoon ng kanyang community, the community of the King. At ang community of the King na yan, kung tutusin, ay walang iba kung hindi ang Church of the King. Ang church na yan ay yung mga taong hinirang. Church na yan ay yung taong tinawag. Tinawag upang maglingkod sa hari ng mga hari, sa Diyos na sansinukob. Unfortunately, during that 2,000 years, yung dapat na community of the King na yan ay nahati-hati rin. Nagkahiwa-hiwalay. Hindi lamang dahil sa ang bayan o ang nasyon na kumbaga ay nagtataguyod na bawat grupong ito ay hiwa-hiwalay at iba-ibang lengguwahe, kundi yung mismong community na yan nagkahiwa-hiwalay. Dahil iba-ibang wika. At hindi lamang basta wika at speech, kundi yung essence. Nagkahiwa-hiwalay sa strategic purpose, nagkahiwa-hiwalay sa strategic tactics. So that even, again, in a small nation like the Philippines, kung saan, sabi nga ng iba, kakatwa itong bayan natin, Pilipinas, supposedly the only Christian country in Asia. But more than that, sabi nga ng iba, abay, bawat kanto yata, pagtingin mo, may simbahan, may krus. And yet, sa kabila niyan, malayong-malayo, sa itinurong pag-ibig at kapayapaan, pagmamahalan, na itinuro na nag-umpisa ng simbahan yan, ang makikita sa ating paligid. May mga simbahan nga daw sa paligid natin na merong death squad. So that yung death squad nila ay binibigyan ng karampatang parusa. Yung mga kasama nila na tumitiwalag o itinitiwalag o itiniwalag. Sabi nga, sa description ng isang tagapagsalita nowadays na naka-base Armenia, ang description niya is, they have them meet their maker.
Hindi niya ginagamit yung salitang pinapatay. Kundi, they have them meet their maker. Kung sino yung maker, hindi binabanggit. Sa isang napakaliit na bansang katulad nito, karami-raming simbahan. Yung isa pang grupo natin na tinatawag na Evangelical Church, iba-ibang grupo din. At sa loob ng Baptist Church, dapat pag sinabing Baptist, isang grupo na yan. Pero hindi. Sa loob ng Baptist Church, mahigit 20 pa na iba-ibang denomination. Sabi nga, talaga? Oo, bakit? Ano pinagkakaiba-iba? Sabi nga isa, alam mo ba merong Baptist na nagkikisay? Pag sumamba sila, nagkikisay. Baptist yan. Merong Baptist naman na ayaw makihalo. Sa iba, kahit Baptist pa rin sila. Meron ibang Baptist na stricto sa damit. Stricto sa salita. Stricto pa nga pati sa pag-upo. Sabi ko, napakahirap na buhay nito. Pero hindi ganyan. Baptist yan, Baptist. And yet the prayer of the Lord is that they may be one. Of course, kung tutusin natin, being one does not necessarily mean being identically similar. Hindi ibig sabihin na dapat one kayo, pare-pareho kayo nakaputi, pare-pareho kayo nakasapatos na balak, walang magchichinelas pag nagsisimba, walang magshorts pag nagsisimba. Hindi ibig sabihin na dahil nagkakaisa kayo, dapat walang tattoo lahat, ha? Kasi sabi sa Bible, bawal ang tattoo. Hindi nga magkaintindihan yung iba eh. Bawal ang alak. Bawal magtinda ng beer. Bawal uminom ng whiskey o ng brandy. Pero brandy yung sinuserve sa Last Supper. I mean, originally, ha? Medyo binago na lang ng konti dito sa atin. At least, napaka-class ng simbahan natin. Dahil alam ko, mamahaling grape juice ang ginagamit dito sa atin. Kasi hindi lahat pwedeng uminom ng brandy. Ilan lang yung pwedeng uminom ng brandy. Nababrand pa sila. Of course, ang unity doesn't necessarily mean similar ang pagsasalita. Meron sa atin dito diretsong Managalog. Meron sa atin dito baluktot Managalog. Meron dito sa ating matindi magbisaya. Merong nag-iilonggo. Hindi ko alam kung merong Hiligay nun. Definitely, may nag-iilocano sa atin. I am not sure kung merong nag-iibanag sa atin. Pero at least, nagkakaisa tayo. At ang pinagkakaisa natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Lumulukob sa atin at ang pananampalataya natin sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tulad ng panalangin ng Panginoon, that they may be one. Somehow, mga kapatid, while our church started before 1983, 1983 tayo naging formal na korporasyon, simbahan. Nagkaroon tayo ng mga pagbabago-bago mula 1983 until halos 2000. Nung panahon nga na
nagsimula ang ating kapatid na Pong na siya naging pastor ng ating simbahan. At even in that period of time, lalo na sa simula noong 2000 or even a year before 2000, talaga may mga drastic changes tayo sa loob. Until slowly, talagang sa ilalim ng pamamatnubay ng ating Panginoon at sa pagtalima naman ng ating Pastor Pong noon at ng mga liderato natin noon na pinangungunahan ni Vic, ating kapatid na Vic. Then of course, nandun si Leonie, magkakasama sila. Ay, kumbaga, naugit ng gusto yung direksyon natin. At tayo nga ay patuloy naging isang simbahan na kumikilala sa ating Panginoon at sa pag-ibig na taglay niya at ibinababa sa atin. At yun ang nagiging gabay sa pagkilos natin dito. Bukod sa iba pang institusyon na mayroon tayo. Pero salamat sa Panginoon, unlike other churches, maging sa loob ng Baptist churches, maging sa loob ng conservative Baptist churches, somehow, walang ganong friction sa ating kalagitnaan. Dekada na ang nagdaan. Walang ganong friction to the point na naghihiwa-hiwalay. Totoo, wala tayong sariling building na matatawag. Pero may pinapagamit sa ating building ang Panginoon. Binigyan pa tayo ng kahit na paano, ministry center. And somehow, meron din tayong Mistiso Ministry Center sa tabing ilog. Hindi pala ilog, sapa. Creek. Sa creek side. Mabuti na lang, salamat sa Panginoon. Dahil yung nagme-marry ng creek side na yan, ay pinapagamit sa atin ng gusto yung facilities. Kung kaya halos nagiging ministry center na rin natin yung lugar na yan. Salamat sa Panginoon. Nandiyan yung provisions niya sa atin. Pero higit sa lahat, nando doon yung that they may be one. Truly, we are the community of the King. Iba-iba itsura natin. May gwapo, merong hindi. Merong maganda, merong hindi. Merong sa mata pa lang, mararahuyo ka na. Oo, meron namang sa mata pa lang, lalayo ka na. Pero nagkakaisa pa rin tayo. Nandoon yung pagmamahala natin. Mahal sa iba't ibang lugar tayo nang galing. In fact, sa iba-ibang churches tayo nang galing. Yung iba sa atin. Pero dito, kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ang siya nagbubuklod sa atin. At yung ating pananampalataya niyan sa basic things na yan ng Panginoon. Ating sinusundan ng gusto. At salamat naman. Kasi talagang itinayo ng Panginoon yung mga maggagabay sa atin. Nandiyan ang ating pastor si Kit. Nandiyan yung ating chairman, Kiv. Of course, nandun yung iba pang miyembro ng ating board. At yung mga heads ng bawat department ng ating simbahan. Ganon din yung mga iba pang kumikilos. Na sa paghipo ng Panginoon at sa pagsunod, ay nananatili tayong nag-iisa. We are one. We are one in the bond of love. The love of God. Kailangan na lang talagang medyo untagin tayo ng gusto eh. Para ika nga yung love na yan ay lumabas dito sa ating grupo. At mabahiran yung ating community kinikilusan. Meron naman, nababahiran din. Meron din naman mga lugar din sa ating community na nakakapansin sa ating grupo at sa pagtitinginan ng bawat isa.
Subalit, not enough para talaga mayanig yung ating kapaligiran. Kapaligiran ng bliss at ng komunidad sa kapaligiran nito. Kapaligiran din na kung saan merong concentration ng ating mga kasama, kapatid. But in due time, by God's grace, kung patuloy tayo being one in the Lord, allowing, sabi nga ng Panginoon, that they may be one. Sabi nga ng Panginoon sa John chapter 17, sabi niya kung paano, Ama, ikaw ay nasa sa akin at ako ay nasa sa iyo. At sila ay mapapa sa atin. Kung paano ako ay mapapa sa kanila, ganun sana sila maging isa. So kapatid, hindi lamang isang wika, kahit Samaritano ang iba sa atin, Tagalog, Ilocano ang iba, Ilonggo iba, kahit iba-iba ang estado natin sa buhay, kahit iba-ibang lugar ang ating inuwian, still, sa puso natin, tayo ay nagkakaisa. Pagkat ang Panginoong Jesus, ang ating idinadambana sa ating puso, sa ating buhay. Sana ay patuloy nating ilahad, ipakita sa community ating ginagalawan. Let the community of the King be truly the light of the community, the salt of wherever we are. Let the community of the King be truly the witnesses of the resurrection of our King and spread out the impact and the implication of that resurrection. May it be, mga kapatid, na while we are confronted with problems after problems, sabi ko anong araw, bangkay lang o walang problema. Lahat tayo meron. Pero, may nagdadala sa problema natin. At may nagdadala sa atin kung talaga lang alam natin ipasa yung ating dalahin. Kasi bagamat sinabi nung araw, nandiyan pa din, come to me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Bagamat basically theological ang implication yan, but practical nandoon. Pagkat yung application dapat ng theological knowledge sa everyday practical living, dapat nandiyan. Ang sabi niya, come to me. So nawa, lahat tayo matutuhan natin yung come to me. Lahat natin matutunan kung paano ilaga sa paanan ng ating hari. At tayo truly maging community of the King. Yung katakot-takot na problema na yan. So that kahit na paano, sa halip na problema ang masisinag sa ating mukha, sa ating katauhan, ang masisinag sa atin ay ang presensya ng ating hari. Nasa halip na yung bigat ng problema ang dala-dala natin, ang makikita nilang dala-dala natin ay ang bigat ng kabuuan ng nasa paligid natin. Na ang kagustuhan natin ay matanglawan sila ng tunay na tanglaw na sa Diyos lamang nagmumula.
Like I said, bagamat iba-iba tayo ng mukha, may pangit at hindi. Merong attractive at hindi. Merong sa mata pa lang. Talagang twinkle, twinkle, little star na lumalabas. Sa kabila ng ngayon, dapat si Kristo Jesus ang nakikita sa atin. Tara manalangin. Ama, maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo po kami. Akayin mo po kami. Sa ngalan ni Jesus, aming panalangin. Siya nawa.